Sir, gawa naman po kayo ng content tungkol sa window type 0.6 HP versus full inverter na window type gagamitin sa maliit na kwarto. So okay, hindi ko po alam kung gaano kalaki yung sinasabi nyo na kwarto, pero kung halimbawa na lang po ay pagpasok nyo sa inyong kwarto ay higaan kagad at wala nang iba, kumbaga ganun lang kalaki yung higaan lang, ay sa tingin ko okay na po yan, yung 0.6 na inverter class. So, kinompare nyo po siya sa full inverter. So, ibig sabihin, aware po kayo na hindi po full inverter yung inverter class. Kasi marami po ang nalilito dyan. So, yung inverter class ay tinatawag din po nilang inverter grade. At ito po ay equivalent din sa mga non-inverters. Dahil ito po ay hindi naman full inverter. Ibig sabihin, non-inverter equals inverter class equals inverter grade. So, pare-parehas lang po yung mga yan. Ano nga ba itong mga ito? Para lang po sa mga hindi muna nakakaalam, para sa mga makakapanood. Ito po ay hindi kayang magbagal at magbilis ng compressor, which is katangian po ng inverter na aircon. So, variable speed ang compressor. At isa pa, syempre, pagka variable speed ang compressor, dapat merong magkocontrol dyan, which is yung PCB o yung mainboard na tinatawag. So, ito pong mainboard, electronics, dyan sa mainboard, ay medyo minsan malaki ang ginagastos natin o malaki yung magagastos pag nagkaroon ng problema. So, kaya ako nasabi na maganda yung plano nyo o good choice yung iniisip nyo dyan sa inyong maliit na kwarto, dyan sa inyong inverter class, dahil nga mas mababa na yung maintenance nito at mas mababa yung risk na magkaroon ka ng malaking gastos sa mainboard. So, para sa akin, pagka yung ganyan na maliliit na kwarto lang talaga, mag non-inverter na kayo o yung inverter class na tinatawag o yung inverter grade na tinatawag. So, bakit ko nga ba naisip as technician, bakit may inverter ito sa pangalan? Dahil syempre nalilito yung mga bibili eh. So, sa tingin ko dahil para may sabay pa rin nila sa sales ng mga inverter units. At isa pa, dahil nga ito ay naglalaman ng mga refrigerant na ginagamit naman din sa inverter units tulad ng R32 at R410A. Yung refrigerant po, ay baka malito rin kayo, yung nakasanayan nating tawaging Freon. Ito ay mas efficient na rin. So, compared doon sa mga non-inverters dati na R32. So, ngayon po ay mas efficient yon. Ibig sabihin, mas mababa pa rin yung konsumo niya sa kuryente compared doon sa mga non-inverter units na old model. Kung may nakalimutan po ko, paki-comment nyo po dyan sa mga kapwa ko technician. At sa mga may gusto pa pong itanong na customers o sa mga followers natin, comment lang po kayo sa baba. So, ingat po sa lahat. God bless. Sana nakatulong po.